Akala ng lahat na ang buhay ko ay umiikot lang sa pagbebenta ng kakanin sa gilid ng palengke. Isang bilao, ilang puto, sapin-sapin at kutsinta, paulit-ulit araw-araw mula umaga hanggang hapon sa ilalim ng init ng araw o sa gitna ng ulan. Ako si Aling Tess, 51 taong gulang, at sa mahabang panahon, ang tanging alam ko lang ay kung paano gumawa ng malagkit na kanin na mabenta. Sa mata ng karamihan, ako ay isa lamang tindera. Wala sa kanila ang nakakita sa akin bilang isang babae na may pangarap. At sa totoo lang, matagal din bago ko nakita ang sarili ko sa ganung paraan. Minsan, habang nakaupo ako sa lumang bangkong kahoy sa gilid ng palengke ng San Pablo, tinatanaw ko lang ang mga dumaraang tao. May mga batang estudyanteng nagmamadaling bumili ng puto para baon. May mga ina ng tahanan na may daladalang bayong at may ilang mayayaman na nakakotse dumadaan lang, hindi tumitingin. Sa bawat taong dumarating at umaalis, isa lang ang iniisip ko, hanggang kailan ba ganito ang buhay ko? Hindi naman ako nagkulang sa pagsisikap. Gising ako bago pa sumikat ang araw para lutuin ang mga kakanin. Bawat piraso ng latik ay niluto ko sa tiyaga. Bawat bilao ay binuhusan ko ng pagmamahal at pawis. Pero kahit anong gawin ko, sapat lang ang kinikita ko para sa kanin at kuryente. Minsan, wala pa nga. Ang mga anak ko ay sanay na sa ulam na tuyo. At ang asawa kong si Mang Ruel, isang karpintero, ay kadalasang uuwi na walang proyekto. Nasa punto na ako ng buhay ko na halos sumuko na ako. Para bang itinakda na ng tadhana na hanggang dito lang ako, isang tindera ng kakanin, tahimik tago sa mundo. Pero may isang araw, isang napakasimpleng araw na nagbago ng lahat. Habang nakaupo ako sa tabi ng kalsada, hawak ang bilao ko ng sapin-sapin. Isang dalagita ang lumapit. May hawak siyang cellphone at ngumiti sa akin. Ang sabi niya, pwede ko po bang i-video kung paano nyo ginagawa ang sapin-sapin nyo? Ang ganda po kasi ng kulay at mukha po kayong expert. Nagulat ako. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko. Sanay ako sa mga customer na bumibili, hindi sa mga nagtatanong ng ganito. Pero wala naman akong masamang iniisip, kaya pumayag ako. Habang ginagawa ko ang mga hakbang, kinukuhanan niya ng video ang kamay ko, ang kaldero, ang paraan ko ng paglalagay ng latik. Nakangiti lang siya at pagkatapos ng ilang minuto nagpasalamat at umalis. Isang linggo ang lumipas. Wala akong masyadong inisip tungkol doon. Tuloy lang ang buhay. Pero isang umaga, pagkadating ko sa pwesto ko, may 5 bagong customer ang naghihintay. Hindi ko sila kilala. Ang sabi nila, napanood daw nila ang video ko sa Facebook. Na-curious daw sila kung talaga bang kasing sarap ng hitsura ang sapin-sapin ko. Natulala ako. Paano nangyari yon? Pagka-uwi ko, pinabuksan ko sa anak ko ang cellphone niya at hinanap namin ng video. Nasa isang food page ito, may mahigit 250,000 ng views. Nasa gitna ang mukha ko, nakasmile habang hinahalo ang galapong. Sa comment section, puro papuri, authentic taste. Miss ko na ang kakanin ni nanay, sana may delivery. Hindi ako makapaniwala, hindi ko pa alam noon, pero iyon ang simula ng isang pagbabago sa buhay ko. Isang hakbang papunta sa isang bagay na hindi ko inakalang posible para sa isang kagaya kong walang mataas na pinag-aralan, walang koneksyon, walang puhunan, kundi sipag, tiyaga at isang bilao ng kakanin. Ang hindi ko alam, ang simpleng video na iyon ang magiging susi para baguhin hindi lang ang takbo ng hanapbuhay ko, kundi pati na rin ang buong kapalaran ng pamilya ko. Sa unang pagkakataon, naramdaman kong baka nga posible, baka hindi ito lang ang hangganan ko. At simula noon, hindi na ako muling tumingin pabalik. Walang araw na lumilipas na hindi nadarama ni Aling Teresa ang bigat ng buhay. Madaling araw pa, lang gising na siya,
bumabangon mula sa banig na nakaalat sa sahig ng kanilang maliit na bahay sa gilid ng riles sa tondo. Wala silang sariling kuryente, kaya kandila at lampara ang gamit tuwing gabi. Sa isang sulok ay andun ang lutuan niyang deuling, tinakpan ng manipis na tela ang ilang platong kahapon pa nahugasan. Tahimik niyang pinipiga ang lumang basahan habang iniisip kung paano niya mapapakain ang 3 anak sa araw na yon. Wala siyang asawa. Iniwan siya ng mister niya 7 taon na ang nakalilipas, bitbit ang pangakong babalik pero hanggang ngayon ay ni anino wala. Mula noon, si Teresa na ang kumakayod para sa pamilya. Hindi siya nakapagtapos ng kahit anong kurso. Ang alam lang niya ay magluto ng kakanin, puto, kutsinta, sapin-sapin, mga resipe na minana pa niya sa kanyang yumaong lola. Sa panahong yon, maliit lang ang kita sa pagtitinda ng kakanin. Sa umaga, dala niya ang bilao na may mga kakaning nakalatag sa dahon ng saging. Naglalakad siya sa ilalim ng araw, tumatawid sa eskinita, umaakyat sa jeep para lang makabenta. Tuwing tanghali, halos wala siyang kinikita. May mga araw na inuuwi niyang halos buo pa ang paninda. Sa sobrang pagod, minsan umiiyak na lang siya habang nililimas ang perang barya-barya. 200 piso kung swertihin, minsan wala. Ang mga anak niya ay naka-uniformeng second hand galing sa ukay at ang baon nila sa eskwela ay tinapay at tubig. May panahong tinanong siya ng anak, "Ma, kailan po tayo kakain sa Jollibee?" Hindi niya agad nasagot. Ngingiti lang siya sabay sabing, "Pag nakabenta si mama ng marami." Sa palengke, may ilan pa siyang kasabayan, mas bata, mas maganda ang packaging ng paninda. May sariling cart, may styrofoam coolers, may Facebook page. Samantalang siya, dala lang ay bilao at kaunting papel para pambalot. Maraming beses siyang tinanggihan ng customer, sinabihang mahal ang tinda niya. O di kaya'y dinaanan lang na parang wala siya. Pero kahit masakit, tiniis niya. Sa isip niya, hindi siya pwedeng tumigil. Dahil kung siya'y titigil, sino ang ikikilos para sa mga anak? Isang araw matapos ang halos 8 oras ng paglalako, umuwi siya ng walang kita. Wala. Hindi man lang siya nakabenta ng 1 piraso. Pagpasok niya sa bahay, tahimik siya. Nilapag ang bilao. Umupo. Tinitigan ng kisame. Dinig na dinig niya ang tiyan ng anak niyang si Marco na kumakalam. Wala siyang perang pambili ng bigas. At sa unang pagkakataon matapos ng mahabang panahon, napayuko siya sa harap ng Diyos at umiiyak na humingi ng tulong, hindi para sa sarili, kundi para sa mga anak. Hindi siya humiling ng milagro. Hiling lang niya ay konting liwanag sa mga gabing kagaya niyon kung kailan tila ang mundo'y nakikipagkutsaba para durugin ang pag-asa niya. Doon pa rin siya bumabangon. Dahil para kay Aling Teresa, ang kakanin na gawa ng kamay ay hindi lang pagkain. Ito ang pag-asa niyang minsang bumaliktad ang mundo sa kanya. At sa bawat sapin-saping ginawa niya ng may luha at dasal, may binhi siyang itinatanim, hindi lang ng hanap buhay, kundi ng pangarap, at hindi niya alam, pero sa mga panahong yon na akala niya ay katapusan, unti-unti pa lang nagsisimula ang tunay na pagbabago ng buhay niya. Umhapon sa palengke, habang si Aling Mila ay nakaupo sa likod ng kanyang maliit na mesa na may bilao ng sapin-sapin, puto, kutsinta at bibingka, ay napansin niyang halos wala nang bumibili. 3 oras na siyang nakaabang, ngunit ang tanging lumapit lamang ay isang matandang babae na humirit pa ng tawad. Pawis na pawis siya, may bahid ng pagod at pagkadismaya sa kanyang mukha. Hindi na niya alam kung paano pa maibabalik ang dating dami ng parokyano. Iniisip niya kung talagang may saysay pa ang ginagawa niya. 3 dekada na siyang nagtitinda ng kakanin at tila ba imbes na umangat ay mas lalo pa siyang lumulubog sa kahirapan. Habang inaayos niya ang kanyang panindang kakanin sa dahon ng saging, lumapit ang isang binatilyo na may hawak na cellphone at ngumiti.
Tinanong siya nito kung pwede raw siyang kunan ng video habang ipinapakita kung paano niya ginagawa ang sapin-sapin. Nagtaka si Aling Mila. Hindi niya batid kung ano ang silbi ng video, lalo na't wala naman siyang pakialam sa mga teknolohiyang iyon. Ngunit pumayag siya, marahil dahil sa gutom at pagod, o baka dahil sa maliit na pag-asang baka may mangyaring maganda. Kinabukasan, bumalik ang binatilyo na may malaking ngiti sa kanyang mukha. Inabot niya ang kanyang cellphone kay Aling Mila at ipinakita ang isang video. Naroon si Aling Mila, nakayuko habang maingat na nilalagay ang huling patong ng kulay violet sa sapin-sapin. Ang kanyang kamay ay mabagal ngunit puno ng kasanayan at ang kanyang boses ay maririnig na sinasabi, "Dapat may tiyaga." Ang bawat layer may kwento. Hindi makapaniwala si Aling Mila nang sabihin ng binatilyo na umabot na sa mahigit 20,000 ang views ng video sa loob lamang ng isang gabi. Libo-libo ang nagkomento, karamihan ay nagsabing na-miss nila ang mga kakanin ng kanilang lola. May mga OFW na nagsabing gustong umuwi sa Pilipinas para lang matikman ang kanyang luto. Sa unang pagkakataon matapos ang matagal na panahon, napuno si Aling Mila ng isang pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. Parang may liwanag na unti-unting pumapasok sa kanyang mundo. Sa mga sumunod na araw, bumalik ang binatilyo at tinulungan siyang gumawa ng Facebook page. Tinawag nila ito na Kakanin ni Aling Mila. Inilagay nila roon ang kanyang mga larawan, ang video ng paggawa niya ng sapin-sapin at ang presyo ng bawat paninda. Sa loob lamang ng isang linggo, umabot sa 50,000 ang sumusubaybay sa kanyang pahina. May mga nagtatanong kung pwede siyang magpadala ng kakanin sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. May mga artista pa na nag-share ng kanyang video. Hindi nagtagal, kinailangan na niyang magdagdag ng 2 tao upang tumulong sa kanya sa paggawa ng kakanin. Isa sa kanila ay ang dating kapitbahay niyang nawalan ng trabaho dahil sa pandemya. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalo siyang napagtatanto na may bagong mundo sa labas ng palengke. Isang mundo kung saan ang kanyang mga kamay na sanay sa pagtitiyaga at paglalagay ng tamang tamis sa bawat piraso ng bibingka ay maaari palang gumawa ng himala sa tulong ng teknolohiya. Ang dating simpleng pagbebenta ng kakanin ay naging isang negosyo. Mula sa kita niyang 200 piso kada araw, naging 2,000, tapos 5,000, hanggang umabot sa puntong kumikita na siya ng 10,000 sa isang araw. Hindi na siya nagtutulak ng kariton sa kalsada. Sa halip, may mga motor rider na pumupunta sa kanilang bahay para i-pick up ang mga order. Hindi na siya umaasa sa swerte ng mga dumadaan. Siya na mismo ang hinahanap, ngunit higit pa sa pera at kita, ang tunay na pagbabago ay nasa kanyang pananaw sa sarili. Sa tagal ng panahon, iniisip niyang hanggang doon na lamang ang kanyang buhay, isang kakanin vendor sa palengke habang buhay sa ilalim ng araw, inaapak-apakan ng mabilis na pagunlad ng mundo. Pero sa isang simpleng video, sa isang sandaling hindi niya pinansin noon, nagsimula ang kanyang pagbabalik loob sa sarili. Doon siya muling naniwala na may puwang pa rin ang mga tulad niya sa mundong moderno. Hindi lang pala pangtabi ng kalsada ang kanyang kakanin. Pangmundo rin pala, sobrang init ng araw noon. Sa Maynila, nang maramdaman ni Aling Tess ang una niyang tagumpay. Hindi pa ito milyon, pero ang pakiramdam niya ay parang nanalo na siya sa loto. Isang hapon, habang nakaupo siya sa gilid ng palengke, may isang dalagang may hawak na cellphone na lumapit sa kanya. Humingi ito ng isang puto bumbong at nagsabing, "Pwede po ba kitang i-feature sa vlog ko, nanay? Ang ganda ng pagkakaluto mo." Walang kamalay-malay si Aling Tess na sa simpleng video na iyon, magsisimula ang pag-akyat niya mula sa kalsada tungo sa mundo ng negosyong hindi niya kailanman pinangarap. Dahil sa totoo lang, ang gusto niya lang noon ay makakain ng 3 beses sa isang araw.
Matapos ang ilang araw, dumami ang mga bumibili sa kanyang kariton. May mga batang may cellphone na nagtatanong kung siya ba ang nasa viral video na lumabas sa Facebook. Napansin niyang hindi na lang taga ron ang mga lumalapit. May galing sa kabilang barangay, may mga estudyante, may mga opisyal ng barangay. Napapakamot na lang siya ng ulo habang pinapahid ang pawis sa noo. Hindi niya maintindihan kung paano isang video lang ang naging dahilan para hindi siya makaubos ng paninda bago pa man magtanghali. Dito niya naisip na may pagkakataon siyang palakihin ang ginagawa niya. Isang gabi, habang hawak ang isang lumang notebook na may ilang tala ng benta, pinanood niya sa cellphone ng anak ang viral na video. Umabot na ito sa higit 1,000,000 views. Hindi siya marunong sa teknolohiya pero ramdam niya na may nangyayaring bago. Kinausap niya ang panganay niyang anak at sinabi, "Anak, turuan mo nga akong gumawa ng Facebook page." Mula roon, nagsimulang magbago ang takbo ng kanyang negosyo. Tinuruan siya ng anak niya kung paano mag-post ng larawan ng mga produkto. Sa simula, simpleng picture lang ng sapin-sapin, kutsinta at puto. Pero sa bawat post ay may kwento. Isinusulat ni Aling Tess ang mga pinagdadaanan niya. Halimbawa, may araw na nabasa ang mga bilao niya sa ulan at ikinuwento niya ito habang pinapakita ang mga panindang halos hindi na maibenta. Laking gulat niya nang may isang post na may ganitong tema ang biglang nagkaroon ng libu-libong shares. Mula sa pagiging simple at hindi kilala, naging isang personalidad sa online community si Aling Tess. Hindi lang siya nagbebenta ng kakanin, kundi nagbibigay ng inspirasyon. Sa bawat order na natatanggap niya online, may kasamang mensahe ng pasasalamat mula sa mga nanay, estudyante o OFWs na naaantig sa kanyang kwento. Dito niya napagtanto na ang paninda niyang inaakalang walang halaga ay may kwento palang may lakas na magbago ng buhay. Habang lumalaki ang demand, unti-unting dumating ang mga hamon. Hindi na sapat ang kariton, hindi na rin sapat ang 2 kamay niya para magluto ng araw-araw. Nagdesisyon siyang maghanap ng maliit na espasyo para gawing mini-kusina. Nakiusap siya sa isang kaibigan ng kanyang asawa na may bakanteng lote sa likod ng bahay. Sa isang barong-barong na may bubong na yero at dingding na pinagtagpi-tagping kahoy, binuo niya ang kanyang unang production area. Kasama ang 2 pamangkin, nagsimula silang magluto ng mas maraming trays ng sapin-sapin, budbud at kutsinta. May kaunting sistema na rin. Isang notebook para sa orders, isa para sa expenses. Gumamit na rin sila ng GCash at kahit may ilang pagkakataong nagkakagulo sa payments, masaya pa rin si Aling Tess. Sa isip niya, hindi niya akalaing darating ang araw na ang kakanin niya ay makakarating sa Makati, Taguig at kahit sa Pampanga. Isang linggo, may isang malaking order galing sa isang kumpanya. 500 kahon ng assorted kakanin para sa isang corporate event. Halos hindi siya makahinga nang makita ang mensahe. Parang hindi totoo, pero tinanggap niya ito. 6 na araw silang hindi halos natulog. Gumising sila ng 2:00 ng madaling araw para umabot ang lahat. At nang matagumpay na mai-deliver ito, may kasunod agad na 5 bagong kliyente. Dito na pumasok ang ideya ng paglalagay ng pangalan sa negosyo. Kakanin ni Aling Tess, simple, makaluma, at totoo. Inilagay nila ito sa mga sticker sa kahon at maging sa online page. Nang magkaroon siya ng sapat na kita, bumili siya ng mas malaking steamer, mas maraming bilao, at isang second-hand delivery tricycle. Lalong lumawak ang abot ng kanyang mga produkto. May araw na halos hindi siya makaupo sa dami ng orders. Nagsimulang magtanong ang mga tao kung paano siya nagsimula. May mga estudyante na gumagawa ng thesis tungkol sa kanya. May mga taga-media na gusto siyang interviewin. Hindi na siya basta tindera sa kanto. Isa na siyang simbolo ng determinasyon at sipag sa harap ng kahirapan. Hindi naging madali ang lahat. May panahong nalugi siya sa maling pag-order ng sangkap.
May empleyadong hindi tapat. May araw na masyadong maasim ang kutsinta at ibinalik ng customer. Pero sa bawat pagkakamali, mas lalo siyang tumibay. Tinuruan siya ng negosyo kung paano tumanggap ng pagkukulang, tumayo ulit at gumawa ng mas mabuti sa susunod. Ang dating tahimik na kariton sa kanto, ngayon ay may kasamang kwento ng tagumpay. At sa bawat kagat ng sapin-sapin, lasang-lasa mo hindi lang ang tamis ng kakanin, kundi pati ang pawis, luha at panalangin ng isang nanay na dati walang kahit anong pag-asa. Ngayon, 5 taon matapos siyang magtinda ng kakanin sa bangketa, araw-araw, malaki na ang ipinagbago ng buhay ni Aling Teresa. Hindi na siya kailangang magising ng 3:00 ng madaling araw para lang lutuin ang kakaning ibebenta niya sa palengke. Hindi na rin niya kailangang makipagsiksikan sa init ng araw habang may pasan-pasang bilao sa kanyang ulo. Hindi na siya nanginginig sa kaba tuwing bumubuhos ang ulan dahil dati isang ulan lang ang sapat para mawala ang kita niya sa buong araw. Ngayon si Aling Teresa ay nakatira na sa isang maaliwalas at maayos na bahay sa Quezon City. Hindi ito isang mansyon, pero may sarili siyang lupa, may sasakyan na ginagamit niya para sa deliveries at higit sa lahat, may dignidad na siyang kinikita ng patas at malinis. Araw-araw, pumapasok siya sa maliit pero modernong opisina sa itaas ng kanyang production kitchen. May 4 siyang staff sa admin, 3 tauhan sa packaging at delivery, at 11 gumagawa ng kakanin sa kusina. Karamihan sa kanila ay mga dating tindera rin sa palengke. Ang dating kakanin ni Aling Teresa na itinitinda lamang sa sulok ng kalsada ay isa na ngayong rehistradong negosyo na may BIR number, business permit, at SSS contributions para sa lahat ng empleyado. Ang brand niya ay kilala na sa social media, lalo na sa Facebook, kung saan may higit 300,000 followers ang kanyang page. Araw-araw, may mga nagko-comment at nagme-message mula sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas at pati sa ibang bansa. May mga order mula sa mga OFW para sa pamilya nila at tuwing may okasyon gaya ng Pasko, Bagong Taon o Pista, nauubos agad ang stocks kahit 2 linggo pa bago ang petsa. Hindi siya ang tipo ng negosyanteng nagmamalaki. Kahit milyonaryo na siya, madalas ay nakatsinelas pa rin siya tuwing dumadalaw sa kusina. Madalas ay siya pa rin ang nag-aayos ng mga order tuwing abala ang lahat. Hindi siya naglalagay ng distansya sa mga tao niya. Isa ito sa mga dahilan kung bakit loyal sa kanya ang kanyang mga empleyado. Sapagkat alam nilang hindi siya nagbago. Ang tanging nagbago lang ay ang antas ng kanyang pamumuhay. Hindi ang kanyang ugali kada buwan. Humigit kumulang 800,000 piso ang gross income ng negosyo. Matapos ibawas ang sahod, ingredients, renta, buwis, at iba pa, malinis na kita ni Aling Teresa ay nasa pagitan ng 100,000 hanggang 150,000 kada buwan. Hindi ito laging pare-pareho, pero sapat na para mabigyan niya ng magandang edukasyon ang 2 niyang anak, makapag-ipon para sa retirement, at makatulong sa ilang kaanak na naghihirap pa rin. Sa isang taong operasyon, lumampas na siya sa 7 milyong pisong benta, isang bagay na dati hindi niya man lang maisip sa panaginip. Minsan, iniisip niya habang pinagmamasdan ang mga kakaning inaayos sa kahon. Ito na ba talaga ang buhay niya ngayon? Sa bawat kahong may label na "Salamat po sa pagtangkilik kay Aling Teresa", may kasamang alaala ng pawis, iyak at gutom kaya siguro. Bawat order na natatanggap nila ay hindi lang basta negosyo para sa kanya. Isa itong paalala ng pinanggalingan niya, isa itong testamento na ang tao, gaano man kababa ang simula, ay pwedeng magtagumpay sa tamang tiyaga, sipag at kaunting dasal. Hindi naging madali ang lahat. May araw na mahina ang benta, may araw na may nagrereklamo online, pero sa kabuuan, ang sitwasyon niya ngayon ay malayo sa dating lugmok at baon sa hirap. Minsan nga sa sobrang dami ng orders, hindi na sila makasabay sa demand. At kapag ganito,
Ngumiti lang si Aling Teresa at sabay sabing, "Problema ko na to, pero ang sarap ng ganitong problema. Ito na ang kasalukuyang buhay ng isang dating tindera ng kakanin sa kalye, isang buhay na pinaghirapan, hindi minana. Mula sa lansangan hanggang sa sariling negosyo, mula sa piso-pisong kita hanggang milyon-milyong benta, isang simpleng babae pero may pusong hindi sumuko. Isa siyang patunay na sa Pilipinas, kahit mahirap ang simula, pwedeng maging milyonaryo basta't hindi ka bumitaw. Hindi siya handa sa mga batikos. Walang nagbabala sa kanya tungkol sa bigat ng paglaki ng pagiging nakikita. Hanggang sa sandaling iyon, ang kanyang paglalakbay ay minarkahan ng mga maliliit na hakbang, ngunit ngayong nakikita na niya ang kanyang negosyo na nabuo, ang mga paghihirap na kanyang kinakaharap ay nagkaroon ng hindi inaasahang sukat. Ang paglago ng kanyang maliit na pagbebenta ng kakanin sa wakas ay tila nagsasama-sama sa isang promising na paraan. Ang social media ay nagdala ng isang bagong alon ng mga customer. Marami sa kanila ay mula sa ibang mga lungsod. Ngunit, tulad ng malapit na niyang matutunan, ang tagumpay ay nagdala ng isang serye ng mga hamon na hindi niya naisip. Noong una, kaunti lang ang kritisismo. Ang mga komento dito at doon sa social media, mga obserbasyon na ginawa ng mga customer na, bagamat pinuri nila ang mga produkto, kinuwestiyon ang mas mataas kaysa sa inaasahang presyo para sa isang bagay na kasing simple ng kakanin. Hindi niya masisisi ang mga ito. Kung tutuusin, alam niya mismo na ang kanyang pagkaing kalye ay hindi kumpara sa ibang mga nagtitinda sa kalye. Namuhunan siya sa kalidad, nagbigay siya ng espesyal na ugnayan sa bawat recipe at higit sa lahat, namumuhunan siya sa serbisyo, isang bagay na bihira sa kanyang industriya. Ngunit hindi nagtagal ay naging mas matindi ang pagpuna. Nagsimulang lumabas ang mga komento sa kanyang mga post, "Baang mahal naman, di ko kaya," or "Hindi ito worth it." Ang ilan ay nagpatuloy pa na kinuwestiyon ang kanyang pagiging lehitimo, na tinawag siyang ordinaryong tindera na nagsisikap na magpanggap na isang babaeng negosyante. Hindi niya alam kung paano ito haharapin. Sinusubukan lang niyang mag-alok ng higit pa, kakaiba, at ngayon ay nakita niya ang kanyang imahe na inaatake ng mga taong hindi naiintindihan ang pagsisikap sa likod ng kanyang desisyon. Ang pressure ay nagsimulang maabot sa kanya. Pakiramdam niya ay patuloy siyang binabantayan at bawat maliit na pagkakamali ay naging malaking problema. Isang araw, sa paggising niya sa isa pang linggong trabaho, napansin niyang nawalan siya ng ilang followers sa Instagram. Ito ay hindi isang malaking bilang, ngunit ang epekto ay sapat na upang magdulot ng isang pakiramdam ng kawalan ng katiyakan mula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Ang takot sa kabiguan ay nagsimulang pumanaw sa kanyang isip at nagsimula siyang mag-alinlangan sa mga desisyong ginawa niya. Talagang handa ba siyang harapin ang bagong uri ng atensyon na ito? Kasabay nito, ang pagpapalawak ng network ng mga benta nito ay nagdala ng mga problema sa logistic. Hindi niya mahabol ang lahat ng mga order at nagsimulang maging huli ang mga paghahatid. Nagsisimula ng magreklamo ang mga tao tungkol sa pagkaantala at alam niya na kung hindi niya ito mareresolba ng mabilis, mawawala sa kanya ang kanyang nakamit. Ang pagdududa kung ginawa niya ang tama ay nagsimulang lumaki at kasama nito ang takot sa pagkabigo. Pagkatapos ng lahat, ano ang mangyayari kung ang mga customer ay nagpasya na bumalik sa mga tradisyonal na vendor na hindi humihingi ng napakaraming pera para sa isang simpleng bagay, tulad ng isang piraso ng kakanin? Natagpuan niya ang kanyang sarili na mag-isa sa kanyang paglalakbay, nahaharap sa bigat ng paglaki na hindi niya handang hawakan. Ngunit kahit sa pinakamahirap na sandali, hindi niya naisip na sumuko. Alam niyang mas malakas ang kanyang pananaw kaysa sa mga pagpuna at
mga hadlang na lumitaw. Sa halip na payagan ang kanyang sarili na kainin ng negativity, nagpasya siyang gawin ang pagpuna bilang isang hamon. Nagpasya itong mamuhunan ng higit pa sa pagpapabuti ng mga serbisyo nito, pagpapabuti ng kalidad ng mga produkto nito, at pagsisikap na maging mas mahusay sa paghahatid. Naghanap siya ng mga paraan para ma-optimize ang mga proseso, kumuha ng mas maraming empleyado at nagsimulang makipagtulungan sa mga supplier na ginagarantiyahan ang mataas na kalidad. Ngunit ang pinakamalaking hakbang na ginawa niya ay ang pagbabago ng kanyang pag-iisip. Hindi niya makontrol ang mga opinyon ng lahat, ngunit makokontrol niya kung paano siya tumugon sa mga ito. Sa paglipas ng panahon, nagsimulang humupa ang mga kritisismo. Hindi dahil tumigil ang mga tao sa pagrereklamo, kundi dahil naging mas matatag siya. Natutunan niyang huwag pansinin ang mga negatibong komento na nakatuon sa kung ano ang talagang mahalaga. Ang mga ngiti ng kanyang nasisiyahang mga customer. Mula noon, nagsimula siyang tumayo hindi lamang para sa kalidad ng kanyang mga produkto, kundi sa paraan ng pagharap niya sa mga hamon na dumating sa kanya, at iyon ang nagpanatiling matatag sa kanya. Nang dumami ang kahirapan, hindi siya natinag. Sa kabaligtaran, ginamit niya ang mga ito bilang panggatong upang ipagpatuloy ang kanyang paglalakbay. Sa pamamagitan ng pag-aaral na harapin ang kahirapan, nakita niya ang pagbabago sa kanyang negosyo. Ang dating maliit na stall ng kakanin ay naging isang tatak na kumakatawan sa higit pa sa pagkaing kalye. Kinakatawan nito ang katatagan, tiyaga at patunay na gaano man ito kahirap, ang tagumpay ay maaaring makamit ng mga handang harapin ang mga hadlang ng direkta. Ang desisyon na palawakin sa labas ng lungsod ay walang duda ang isa sa pinakamahirap at sa parehong oras transformative na kailangan niyang gawin. Matapos makakuha ng isang disenteng bilang ng mga customer at maitaguyod ang kanyang sarili sa kanyang maliit na kakanin stall, alam ni Tess na siya ay nasa isang kritikal na punto sa kanyang paglalakbay. Ang buhay ay sa wakas ay nagsimulang ngumiti sa kanya, ngunit may bumabagabag sa kanyang loob. May nagsabi sa kanya na hindi siya dapat tumigil doon, naging matagumpay na ang negosyo sa kanyang bayan. Lumalaki ang daloy ng mga customer at dumarami ang mga order. Napakaraming paghihirap ang kanyang pinagdaanan upang makarating doon, ngunit alam niya na para maging mas may kaugnayan at maabot ang susunod na antas, kailangan niyang dalhin ang kanyang produkto sa mas malaking audience. Ang problema gayunpaman ay ang panganib. Ang pagpapalawak ay nangangahulugan ng pag-alis sa kaligtasan ng iyong orihinal na lokasyon. Kailangan nitong harapin ang mga bagong merkado na may mga bagong kakumpetensya at mga bagong hamon. Nariyan din ang takot na mabigo, na hindi na masuportahan ang sarili o mawalan ng kumpiyansa na natamo ng isang tao sa sobrang pagsisikap. Naisip niya kung gaano kalaki ang panganib. Ano ang mangyayari kung ang mga benta ay hindi napunta gaya ng inaasahan? Ano ang mangyayari kung hindi tinanggap ng mga tao ang kanilang kakanin sa labas ng kanilang lungsod? Ilang araw na hindi natutulog si Tess, naramdaman ang bigat ng desisyon. Alam niya na sa paggawa nito, itatakda niya ang kanyang buhay at negosyo sa isang bagong landas. Ang ideya ng pagpapalawak sa isang mas malaking lungsod tulad ng Quezon City o Cebu ay umapela sa kanya, ngunit natakot din siya. Pakiramdam niya ay napakaliit ng kanyang negosyo para makipagkumpetensya sa malalaking pamilihan. Paano kung hindi nagustuhan ng mga tao doon ang kanilang kakanin? Paano kung ito ay isang pagkakamali? Ito ay isang desisyon na maaaring sirain ang lahat ng kanyang binuo. Sa isang tahimik na hapon, nakaupo sa kanyang walang laman na tolda pagkatapos ng mahabang araw ng trabaho, na nagpasya si Tess. Tumingin siya sa paligid,
Nakita niya ang mga ngiti ng mga customer na nagiging kaibigan na niya at naalala niya ang mga kwento kung paano siya nagsimula. Hindi niya hinayaan na maparalisa siya ng takot. Kung gusto pa niya, kung talagang gusto niyang makamit ang tagumpay na lagi niyang pinapangarap, kailangan niyang makipagsapalaran. Nagpasya siyang mamasyal sa Quezon City. She would explore the market, get to know the competition, see if she could actually bring her kakanin there. Ito ay hindi lamang isang katanungan ng pagbebenta ng higit pa, ngunit ng pagpapakita na may kakaiba sa iyong pagkain. Nais niyang dalhin ang kultura at lasa ng kanyang lungsod sa mga bagong lugar na nagpapakita na kahit sa gitna ng pakikibaka, mayroon siyang maiaalok sa mundo. Ang paglalakbay sa Quezon City ay isa sa pinakamatagal na napuntahan niya. Magkahalong kaba at excitement ang naramdaman niya. Ang lahat ay tila isang malaking lukso sa dilim. Ngunit sa kaibuturan ng puso, alam ni Tess na ang tanging paraan para malaman kung kaya niya talagang lumaki ay ang subukan. Ang lungsod ay puno ng mga tao at naniniwala siya na kung maaari niyang makuha ang puso ng iilan, maaari niyang manalo ng marami. Pagdating doon, napagtanto niya ang isang bagay na mahalaga. Ang merkado ay malawak, ngunit ang mga tao ay patuloy na naghahanap ng isang bagay na tunay. Isang bagay na hindi lang mas pareho. Noon naramdaman ni Tess ang paglaki ng kumpiyansa. Alam niyang may ganong authenticity ang kanyang produkto. Ang kanilang kakanin na ginawa gamit ang mga recipe ng pamilya ay nagdala hindi lamang ng lasa, ngunit isang kwento ng tiyaga at pagtagumpayan. Iyon ang kailangan niyang ipakita sa mga taong iyon. Mahirap ang desisyon, ngunit nang tuluyang manirahan si Tess sa Quezon City, napagtanto niya na tama ang ginawa niya. Noong una, hindi maganda ang benta, ngunit mainit ang pagtanggap. Ang mga tao ay nabighani hindi lamang sa mga lasa, kundi sa kwento sa likod ng kanilang mga produkto. Hindi nagtagal, ang kanyang stall ay nakakaakit ng mas maraming mga customer. Ang salita ng bibig ang kanyang pinakadakilang kakampi at ang lungsod ay umiibig sa kakanin ni Tess. Alam niyang una lang ito sa maraming tagumpay. Ang pagpili na palawakin ay ginawa. Ngunit sa kaibuturan, alam ni Tess na ang desisyong ito ay simula pa lamang ng isang bagong yugto. Hinarap niya ang kanyang takot na mabigo at gumawa ng unang hakbang patungo sa malaking pangarap na mayroon. Siya, maraming trabaho ang hinaharap at handa siyang harapin ang anumang hamon. Sa lakas ng loob at pananalig sa kanyang ginagawa, sa wakas ay naunawaan na ni Tess ang tunay na kahulugan ng salitang tagumpay. Hindi lamang siya nagtatayo ng isang negosyo, ngunit nagsusulat din siya ng isang kwento ng pagtagumpayan na nagsisimulang magbigay ng inspirasyon sa iba. At ang paglalakbay na ito ay malayong matapos, paglikha ng tatak at pambansang pagkilala. Matapos ang maraming taon ng pagsusumikap bilang isang tindera ng kakanin sa mga abalang lansangan ng Maynila, alam na ni Aling Tess na hindi magiging madali ang buhay. Ngunit sa kaibuturan niya, pakiramdam niya ay may mas malaking naghihintay sa kanya. Isang bagay na maaaring magpabago sa kanyang buhay magpakailanman. Sa gitna ng kanyang nakakapagod na gawain, ang pagbebenta ng kanyang gulaman at sapin-sapin, napagtanto niya ang isang bagay. Mahal ng mga tao ang kanyang mga recipe, ngunit may nawawala silang isang bagay na higit na nag-uugnay sa kanila. Noon siya nagkaroon ng ideya na magsisimulang baguhin ang kanyang kwento. Nagsimula ang lahat ng simple, bilang isang pakikipag-usap sa isang kaibigan sa isang pahinga sa tanghalian. Iminungkahi ng kaibigan na nag-aaral ng digital marketing na gamitin ni Aling Tess ang social media para ipakita sa mundo ang kanyang pagkain. Noong una, nagdududa si Aling Tess, paanong ang isang simpleng nagbebenta ng kakanin, nagtitinda sa kalye, ay gumamit ng Instagram o Facebook para sa isang bagay
na napakaganda, ngunit iginiit ng kaibigan na nagpapakita ng kapangyarihan na kailangang ikonekta ng mga social network ang mga tatak sa mas malaking madla. Sa pagkakataong iyon, may kumalabit kay Aling Tess. Alam niyang nanalo na ang panlasa ng kanyang kakanin sa mga sumubok sa kanila, ngunit kailangan niyang gumawa ng paraan para maramdaman din ng mga tao sa labas ng Maynila ang parehong pagnanais na subukan ang mga ito. Kaya nagpasya siyang mag-record ng isang simpleng video. Hindi ko gusto ang anumang magarbong. Siya lamang at ang kanyang mga produkto na nagpapakita ng proseso ng paghahanda ng may pagmamahal at pangangalaga. Ipinost niya ang video sa Facebook nang walang mataas na inaasahan. Sa kanyang sorpresa, ang video ay nakita ng daan-daang tao sa loob lamang ng ilang oras at nagsimulang bumuhos ang mga komento. Ang mga mensahe ng panghihikayat at papuri ay ang panggatong na kailangan niya. Hindi nagtagal at nagsimulang mag-post ng mas maraming content si Aling Tess. Mga larawan ng kanyang kakanin, mga video ng kanyang pang-araw-araw na buhay bilang isang tindera, at maging ang mga simpleng recipe na ibinahagi niya sa kanyang mga followers. Dumating ang totoong turning point nang gumawa siya ng video na nagpapakita ng sikreto sa tagumpay ni Sapin Sapin. Ito ay isang simpleng video, ngunit isang bagay tungkol dito ay nakabihag ng mga tao. Marahil ito ay ang kanyang tunay at hindi komplikadong paraan. Marahil ito ay ang pangangalaga kung saan siya naghanda ng mga matamis. Nag-viral ang video at nagsimulang umalingaw-ngaw ang pangalang kakanin ni Aling Tess sa mga lansangan ng Maynila at pagkatapos ay sa iba pang lungsod. Noong una, nakatanggap lang siya ng mga mensahe mula sa mga taong gustong malaman kung saan makikita ang kanilang mga kakanin o place order. Ngunit habang dumarami ang kanyang bilang ng mga tagasunod, may mas hindi kapanipaniwalang nangyari. Nagsimula siyang makatanggap ng mga mensahe mula sa malalaking influencer at kumpanya. Si Aling Tess, na dating isang simpleng street vendor, ay nilalapitan na ngayon ng mga brand na gustong bumuo ng partnership. Alam na niya sa simula pa lang na may kailangang baguhin para makamit niya ang tagumpay. Ngunit hindi niya akalain na aabot ito sa puntong ito ng ganoon kabilis. Dumating ang pagbabago ng magpasya siyang opisyal na ilunsad ang kanyang brand. Ang kakanin ni Aling Tess ay hindi na lamang Facebook page. Ngayon, ito ay isang rehistradong trademark. Namuhunan siya sa custom na packaging, gumawa ng simple ngunit kaakit-akit na logo at nagsimulang tumuon sa karanasan ng customer. Alam niya na upang tumayo sa mapagkompetensyang merkado ng pagkain, ang kalidad ng produkto ay hindi lamang ang mahalagang kadahilanan. Ang pagtatanghal at pagkonekta sa iyong mga customer ay pantay na mahalaga. Sa tulong ng kanyang kaibigan sa digital marketing, nagsimulang magtrabaho si Aling Tess sa isang simple at functional na website kung saan maaaring mag-order ang mga tao online. Ang serbisyo ng paghahatid ay isang revolusyon para sa kanya at sa kanyang mga customer, lalo na para sa mga nakatira sa malayo at hindi makabili ng kanyang mga produkto ng personal. Ang pagpapalawak sa paghahatid ay isang watershed dahil pinapayagan nito ang tatak nito na makilala sa buong bansa. Ngunit ang pambansang pagkilala ay hindi dumating dahil lamang sa paghahatid. Inimbitahan si Aling Tess na lumabas sa mga lokal na programa sa telebisyon at talk show kung saan mas nanalo sa publiko ang kanyang kwento at masarap na kakanin. Nagsimula siyang lumabas sa mga business at culinary magazine na pinuri dahil sa kanyang pagiging tunay at sa paraan ng ginawa niyang pagbabago sa isang maliit na negosyo sa isang kinikilalang tatak sa bansa. Ang kababaang loob ng kanyang karera at ang pagmamahal na ginawa niya sa kanyang mga kliyente, palaging may tunay ng ngiti, ay nanalo sa puso ng lahat. Kahit na sa kanyang lumalagong tagumpay, hindi nawala kay Aling Tess ang esensya kung sino siya.
Ipinagpatuloy niya ang paghahanda ng kanyang kakanin na may parehong pagmamahal tulad ng dati at hindi nakalimutan ang mga paghihirap na kanyang hinarap upang makarating doon. Alam niyang ang kanyang tagumpay ay bunga ng pagsusumikap, dedikasyon at higit sa lahat ang suporta ng kanyang komunidad at mga tagasunod. Ngayon, ang kakanin ni Aling Tess ay isang tatak na hindi lamang kilala sa Maynila, kundi sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Ang kanyang kwento ay nagbigay inspirasyon sa daan-daang iba pang mga tao na, tulad niya, ay nangarap ng isang magandang kinabukasan. Siya ay naging isang simbolo ng tiyaga at tagumpay, isang halimbawa na sa tamang kombinasyon ng passion, marketing, at pagsusumikap kahit sino ay maaaring baguhin ang kanilang buhay. Ngunit ang pinakamahalaga para kay Aling Tess ay hindi ang pera, ang pakiramdam na alam niyang tinutulungan niya ang ibang tao, na maniwala na ang malalaking pangarap ay maaaring magmula sa maliliit na simula. At sa bawat order na natanggap, naalala niya kung paano nagsimula ang lahat sa isang simpleng video. At isang kakanin na sa huli ay nagpabago ng kanyang buhay. Magpakailanman, ang pagbabagong anyo ni Tess ay higit sa lahat, isang paglalakbay ng pagliligtas sa isang bagay na una sa lahat ay tila imposible, ang pagmamalaki ng kanyang pamilya. Palagi siyang may malayong relasyon sa kanyang mga magulang. Bagamat hindi siya nagsalita ng lantaran tungkol dito, naramdaman niya ang kanilang hindi pagsang-ayon sa landas na pinili niya. Nangarap sila ng ibang buhay para sa kanya. Isang buhay na hindi kasama ang mainit na araw ng mga lansangan ng Maynila, nagtitinda ng kakanin sa isang sulok ng kalye, walang garantiya at walang seguridad. Sa loob ng maraming taon, si Tess ay nagdadala ng tahimik na sakit sa hindi niya maabot ang kanilang mga inaasahan. Sa tuwing nakikita niya ang kanyang mga kaibigan, mga anak ng mga lingkod bayan o mga negosyante na dumarating sa kolehiyo, nagtapos, tinatahak ang isang ligtas na landas, naramdaman niya ang pagtaas ng presyon sa kanyang mga balikat. Palagi nilang sinasabi na marami pa siyang magagawa, na ang ginagawa niya ay hindi sapat para baguhin ang kasaysayan ng pamilya. Narinig niya ito ng maraming beses, kaya naniwala siya na baka tama sila. Sa mga unang taon na nagsimula siyang magbenta ng kakanin, hindi niya alam kung kaya niyang suportahan ang kanyang sarili, lalo pa ang pagsang-ayon ng kanyang mga magulang. Ngunit sa kaloob-looban niya, nagkaroon siya ng pangitain, ang nag-aalab na pagnanais na patunayan na ang pagsusumikap kahit na ito ay tila simple at mapagkumbaba ay maaaring humantong sa isang bagay na mahusay. Dumating ang pagbabago pagkatapos niyang kumita ng pera, ngunit pagkatapos din ng maraming personal na hamon. Habang nagsimula siyang magkaroon ng visibility, at kasama nito, mas matapat na customer base, lumaki ang kanyang kumpiyansa. Ngunit hanggang sa nag-viral ang isa sa kanyang mga post sa social media na nagpapakita kung gaano kasimple ngunit masarap ang kanyang pagkain, talagang nagsimulang magbago ang mga bagay. Naalala niya ang laging sinasabi ng kanyang mga magulang, walang kwenta ang pagbebenta para lang sa pagbebenta. Kailangang may iba pa. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Tess na mayroon siyang higit pa. Nasa kanya ang puso ng mga tao, ang mga ngiti ng mga taong lumapit sa kanya na pinupuri ang kanyang pagkain, na nagbahagi ng kanyang mga post online. Ngunit, higit sa lahat, mayroon siyang kalooban na huwag sumuko. Ang rurok ng emosyonal na pagbabago, gayunpaman ay nangyari nang dumating ang kanyang ina na hinahanap siya. Matapos ang habambuhay na pakiramdam na medyo napahiya na makita sa palengke kung saan siya nagtitinda ng kakanin para itaguyod ang sambahayan, nagulat si Tess. Ang kanyang ina ay nagpakita ng hindi ipinaalam. Nak, gusto ko sanang makita ang negosyo mo, she said, her eyes a little shy, but with a smile on her face.
Halos hindi makapaniwala si Tess, ngunit sapat na ang kilos ng kanyang ina para maiwan ang sakit na nararamdaman niya. Pumasok ang ina ni Tess sa kanyang tindahan, isang maliit na lugar na kanyang itinakda sa pinakaabalang lugar ng bayan. Umupo siya sa tabi ni Tess at saglit na nabigo ang kanyang mga salita. Hindi na kailangan ng karagdagang paliwanag. Naroon ang ina hindi para pumuna, kundi para suportahan. Ang minsang tila pabigat sa kanya ngayon ay naging pinagmumulan ng pagmamalaki. Napagtanto ni Tess, kung gayon, na ang pagkakasundo ay hindi tungkol sa paghingi ng tawad o pagsisikap na ayusin ang sinabi. Ito ay tungkol sa pagpapakita sa pamamagitan ng mga aksyon na siya ay nasa tamang landas. Ang kanyang ina na palaging nakikita sa kanya na may hitsura ng pag-aalala ay naroon ngayon na kinikilala ang pagsisikap, trabaho at pagmamahal na inilagay ni Tess sa kanyang paglalakbay. Sa sandaling iyon, alam ni Tess na nalampasan niya ang higit pa sa mga hamon ng isang matagumpay na negosyo. Nakuha niya ang pagtanggap na gusto niya mula sa kanyang pamilya. Tumingin siya sa kanyang ina at nang hindi na kailangang magsalita, alam niya na ang kanyang pag-apruba ay hindi nakasalalay sa isang degree sa universidad o isang malaking posisyon sa isang kumpanya, ngunit sa kanyang lakas ng loob na sundin ang kanyang sariling mga pangarap ng walang takot. Ang emosyonal na bigat na dinala ni Tess sa lahat ng mga taon ay nagsimulang bumangon. Hindi na siya naghahanap ng validation dahil nakahanap na siya ng sarili niyang kapayapaan. Ang kasiyahang nadama niya na makita ang kanyang mga anak na naglalaro sa isang ligtas na tahanan. Sinabi ng kanyang ina na ipinagmamalaki niya siya at ang kanyang pamilya na iginagalang ngayon ang landas na pinili niya ay isang gantimpala na hindi kayang bilhin ng anumang halaga. Kwento ni Tess mula sa isang simpleng tindera ng kakanin na naging milyonaryo na negosyante, hindi na lang material na yaman. Ito ay tungkol sa emosyonal na pagbabalik na dumating pagkatapos ng labis na pagsisikap, labis na sakripisyo. Alam niya na sa daan, higit pa sa kahirapan ang kailangan niyang harapin. Kinailangan niyang harapin ang pagdududa sa sarili, ang distansya sa kanyang pamilya at ang patuloy na pakiramdam na marahil ay hindi siya sapat. Ngunit sa huli, mismong ang paglalakbay na ito ang naging dahilan upang siya ay maging hindi lamang isang babaeng negosyante, kundi isang kumpletong babae na kayang lumingon at makita na ang kanyang itinayo ay hindi lamang isang kumpanya, kundi isang buhay ng pagkakasundo at personal na tagumpay. Ngayon, hindi na kailangan ni Tess na patunayan ng anuman sa sinuman. Nakuha niya ang kanyang lugar sa mundo, hindi dahil sinabi ng iba sa kanya na kaya niya, ngunit dahil naniniwala siya dito sa lahat ng panahon. Alam niya sa simula pa lang na ang nagpakilos sa kanya ay hindi ang pagsang-ayon ng iba, ngunit ang panloob na lakas ng isang taong nakakaalam na ang pagbabago, gaano man ito kahirap, ay nagsisimula sa loob. At higit kailanman, alam niya na ang kanyang kwento, ang kanyang pagtagumpayan, ay ang pinakamalaking pamana na maiiwan niya para sa kanyang mga anak at para sa mga susunod na henerasyon ng kanyang pamilya. Sa tahimik ng kanyang sala, napapaligiran ng mga papel at business spreadsheet, dumungaw si Tessie sa bintana ng kanyang tahanan, isang simple ngunit komportableng tahanan na hindi niya akalain na magkakaroon siya. Ang kanyang buhay ay dating minarkahan ng isang walang katapusang siklo ng mga paghihirap, kung saan ang hinaharap ay tila malayo at hindi tumpak. Ngayon, habang tinitingnan niya ang bunga ng kanyang pagpapagal, hindi niya maiwasang makaramdam ng magkahalong pasasalamat at hindi paniniwala. Ang kanyang paglalakbay ay parang isang panaginip na, bagaman mahirap paniwalaan, ay mas totoo kaysa dati. Nagsimula ang lahat sa simpleng pagnanais na mabuhay, ngunit ang hindi alam ni Tessie sa mga oras na iyon ay ang pagnanais na ito ay magiging isang bagay na mas malaki
kaysa sa inaakala niya. Nang magsimula siyang magbenta ng kakanin sa mga lansangan ng Maynila, ang pinakamalaking layunin niya ay maglagay ng pagkain sa hapag para sa kanyang mga anak. Nagtrabaho siya mula umaga hanggang gabi, nakikipaglaban sa init, ulan at mga hamon ng isang mapagkumpetensyang merkado, ngunit tila hindi pa rin sapat ang kanyang kinita. Ginugol niya ang kanyang mga araw sa ilalim ng patuloy na presyon ng pag-alam na ang kanyang ginawa ay hindi sapat upang baguhin ang katotohanan ng kanyang pamilya. Ang mga paghihirap ay hindi kakaunti. Ang bawat pagbebenta ng kakanin ay tila isang maliit na tagumpay, ngunit sa pagtatapos ng araw, pagod ang pumalit sa kanyang katawan. Walang puwang para sa mas malalaking pangarap, nagkaroon lamang ng paglaban para sa kaligtasan. Ngunit hindi sumuko si Tessie. Alam niya na kahit papaano, maaaring iba ang kanyang kapalaran. Ang hindi niya alam ay kung paano. Ang lahat ay tila hindi nagbabago, na parabang siya ay nakulong sa isang walang katapusang ikot, kung saan lumipas ang mga araw at nanatili siya sa iisang lugar. Noon, sa isa sa mga ordinaryong araw na iyon, may nangyaring hindi pangkaraniwang bagay. Habang nagbebenta ng kanyang kakanin, isang customer na lumapit sa kanyang stall ang nagkomento sa potensyal ng kanyang negosyo. Sinabi niya sa kanya ang tungkol sa posibilidad na i-promote ang kanyang brand sa social media. Isang bagay na hindi akalain ni Tessie na magiging isang option. Ito ay isang bagay na napakasimple, ngunit sa parehong oras ay napakalayo sa realidad ng isang street vendor. Noong una, natawa si Tessie sa mungkahi. Paano makukuha ng isang simpleng kakanin ang atensyon ng sinuman maliban sa kanyang mga regular na customer? Pero may tumatak sa isip niya tungkol sa mga salitang iyon, marahil ito ay pag-asa na itinago bilang isang simpleng pag-uusap. Marahil ito ang tulong na kailangan niya para sa wakas ay gawin ang unang hakbang patungo sa pagbabago. Sa mga sumunod na araw, nagsimulang mag-research si Tessie sa social media. Wala siyang maraming mapagkukunan, ngunit nagsimula siyang gumamit ng isang cellphone na hiniram mula sa isang kaibigan upang ibahagi ang kanyang mga recipe at ipakita ang kaunti sa kanyang gawain. Ito ay isang mahiyain na simula ng walang mahusay na mga inaasahan, ngunit ito ay sapat na para sa isang bagay na hindi inaasahang mangyari. Mabilis na kumalat ang isang simpleng video ng isa sa kanyang kakanin at hindi nagtagal ay nagsimula siyang makatanggap ng mga mensahe mula sa mga taong interesadong bumili. Ang iyong negosyo ay lumago sa magdamag at kasabay nito ang isang alon ng mga bagong hamon. Ngunit determinado si Tessie. Nakaharap na siya ng mas malalaking paghihirap at alam na isa na lang itong hakbang. Ang hindi niya akalain ay ang pagbabagong ito ng direksyon ay magdadala sa kanyang buhay sa mga lugar na hindi niya pinangarap. Ang epekto ay napakahusay na hindi lamang siya nagsimulang kumita ng mas maraming pera, ngunit nagsimula ring palawakin ang kanyang mga abot-tanaw. Mula sa nagtitinda sa kalye hanggang sa may-ari ng maliliit na negosyo, buong tapang at tiyaga ay hinarap ni Tessie ang bawat balakid. Natutunan niya na upang makamit ang tagumpay, hindi kinakailangan na magkaroon ng malalaking mapagkukunan o mga pribilehiyo. Ang mahalaga ay ang pagnanais na muling likhain ang sarili, umangkop, matuto mula sa mga pagkakamali at higit sa lahat maniwala na ang imposible ay maaaring maging posible. Ngayon, sa pagbabalik tanaw sa kanyang paglalakbay, napagtanto ni Tessie na ang tunay na susi sa kanyang pagbabago ay hindi lamang ang kasikatan ng social media, ngunit ang pagbabago sa pag-iisip na kanyang naranasan. Natuto siyang pahalagahan ang bawat maliit na hakbang, bawat pagkakamali na nagbunsod sa kanya na umunlad at bawat tagumpay na naglalapit sa kanya sa kanyang mga layunin.
Alam niyang hindi naging madali ang buhay, ngunit kasabay nito ang pakikibaka na ito ang humubog sa kanya na nagbigay sa kanya ng lakas upang magpatuloy kahit na tila hindi tiyak ang landas. Ang pinakamalaking aral na natutunan ni Tessie sa kanyang paglalakbay ay walang mga limitasyon sa kung ano ang maaari mong makamit kapag mayroon kang lakas ng loob na sumulong, kahit na sa harap ng mga pinakamalaking hamon. Ang kanyang kwento ay isang patunay sa kapangyarihan ng tiyaga, katatagan, at higit sa lahat pananampalataya sa kanyang sarili. Wala siyang garantiya, hindi siya sigurado kung magagawa niya ito, ngunit nagkaroon siya ng lakas ng loob na subukan. Ngayon, ibinahagi niya ang kanyang kwento hindi para ipakita kung gaano kalayo na ang kanyang narating, ngunit para magbigay ng inspirasyon sa ibang tao na maniwala na, tulad niya, kaya nilang baguhin ang kanilang buhay. Dahil ang tunay na tagumpay ay hindi tungkol sa tagumpay sa pananalapi, ngunit tungkol sa kakayahang hindi sumuko upang sumulong kapag ang buong mundo ay tila iba ang sinasabi. At alam na iyon ni Tessie ngayon. Hindi lamang niya nalampasan ang mga paghihirap sa buhay. Ginamit niya ang mga ito bilang pambuwelo upang makamit ang kanyang pinakamalaking pangarap. Ang mensaheng iniiwan niya ay malinaw. Anuman ang iyong pinagmulan, kung ano ang mayroon ka o wala, palaging may pagkakataon na baguhin ang iyong katotohanan. Ang susi ay maniwala sa iyong sarili, gawin ang kinakailangang gawain, at higit sa lahat, magkaroon ng lakas ng loob na magsimula, kahit na ang unang hakbang ay tila napakaliit. Ang paglalakbay ni Tessie ay hindi lamang isang kwento ng tagumpay sa pananalapi, ngunit isang kwento ng pagtagumpayan, ng pagbabago at ng napakalaking kapangyarihan na nasa bawat isa sa atin. Siya ngayon ay tumitingin sa hinaharap na may panibagong pag-asa. Alam na, tulad niya, sino man ay maaaring magsulat ng kanilang sariling kwento ng pagtagumpayan